Tingnan mo itong pick-up na to, walang engine, no? Nasaan yan? Kakaiba, no? Pick-up na electric na, netizens. Tingnan nyo itong bagong labas, so bagong brand, Radar. Comfortable, para ka lang nagda-drive ng sedan. Tapos, napakatipid pa kasi nga electric vehicle. At syempre, walang coding. Silipin natin ngayong araw itong bagong Radar RD6. Tara! Wow! Tingnan mo itong pick-up na to, walang engine, no? Nasaan yan? Kakaiba, no? So, eto Ned yung Radar RD6. Sama ka ng walang makina. Hindi sira yan. Di sira. So, pure electric. Pag dinrive mo, tahimik. Pag tinapak mo yung gas, mabilis. Kaya actually, mamaya, pag lumabas ka dyan, pag hinataw mo, talagang ibibigay niya yung full power. Bago siya sa paningin, sir. So, Radar, sir, is a new brand? Yes, new brand. This year lang siya ni-launch under UAAGI. So, marami siyang brand. Sa China, under Geely Group, one of the biggest group din. Okay. Meron tayo projector lamp. Tapos, Correct. adjustable to, sir. Yes. So, pwede mong itingala, pwede mong iyuko. Itiyo. And if you notice, medyo yung position naman ng vehicle natin mas aggressive, mas mababa ng konti. Ito isa sa mga napansin ko, pick up. Pero tingnan mo, ang baba niya. So ito isa sa mga tinatanong ko. Usually kasi pag pick up, di ba, parang mataas. So ito parang medyo SUV crossover. Mga sedan yung parang nakikita. Anong tawag doon, sir? Unibody? Correct. Mukha siyang mababa, pero yung ground clearance nito nasa 220. Enough na yan para medyo mag-off-road ka. Kaya pag tinignan nyo yun, no? Potential na setup, Correct, sir. potential na setup. Okay yung riding height niya, madaling umakyat baba. Dito sa RD6 natin na pure EV na monocoque nga, ang advantage naman nun, bukod sa mas madaling akyatin siya, ang ganda din ng drive. Kasi kung medyo mataas yung upo mo, parang truck. Pag high speed, Body roll. Matutuwa kayo dito sa pick-up na to, Nedises, kasi ito yung pick-up na may enjoy mo i-drive kasi yung mga medyo mahilig mag-cornering ng konti kapag medyo curve yung mga daan. Itong isa to makakasabay. So para rin nagda-drive ng mga sedan. Mismo, Na yan. nakakasabay sa mga sharp curve. sa harap, sa likod, very clean interior. Touchscreen ka na. Dito sa likod, no, kung pansinin nyo, medyo nakalubog pa or naka-recline yung upuan. So medyo siya, talikod. Makakasandal ka. Oo. Tapos flat pa yung second row yung gitna, di ba? Wala ditong space. So usually sa mga pick-up Nedises, pagka nakaka-try tayo, medyo merong umbok dito sa may bandang gitna. So this one, pwede pang family, no? Tama, tama. Magkakasya talaga, comfortably. Tapos parang meron siyang dito, no? Mga lalagyan. Correct. Yan. Actually, may mga variant tayo. Pwedeng aircon naman yung nasa likod. Pero for this one, mga storage. Tama kasi. Okay. May two-wheel drive, may four-wheel drive. Yung four-wheel drive natin, motor siya harap-likod. Kaya nga nung tinignan mo kanina, walang makina. Ang effect nun, tahimik yung drive mo. So ito mga to, sir, built-in tong mga accessories natin. Kaya built-in, no? Siyempre sa pickup gusto natin medyo maangas. Pero napapakinabangan din. Yeah. Oo. And hindi to Wow. babagsak na medyo parang basta-basta lang. Meron tayong damper. And then ito, sir, napansin ko, parang pwede na siyang pangkargaan, diretso na. Anti-scratch yung material na ginamit. Kasi ito nga, pang negosyo, pwedeng-pwede pa rin. Pick up pa rin talaga Yeah, siya. Yung iba kasi parang rekta na bakal. So ito, meron siyang coating, tama ka doon, sir. Dito, mas madali din karga ng gamit. Is it capable talaga na mag-carry? Yes, 1,000 kg. Sinubukan namin doon sa warehouse namin. 14 tao pinasakay namin. Kayang-kaya, hindi naman lumapag yung suspension natin. At the same time, sir, how about yung power niya? Load? Yes, may testing dito. Medyo OA ginawa nila. Puno ng sako ng gamit. Tapos, may hinahatak pang isang pick-up na ganito. Tapos, dinadrive nilang full speed. Hindi lang natin magawa dito kasi medyo baka maging reckless tayo. Is it yung EV na variant na po yan? Yung Yes, EV. tinutukoy ninyo? Okay. EV and hybrid natin medyo parehas sa payload sa towing capacity. Okay. So yung kasi isa sa mga kailangan natin linawin kasi yung mga netizens natin, minsan yun yung pangamba nila kung kukuha sila ng pick-up. Siyempre pag sinabing pick-up, di ba, talaga pangkargahan. So Correct. ngayon, dahil nasa EV na nga tayo, yun yung isa sa mga pangamba nila, baka mamaya hindi kayang gawin yung ginagawa Correct. talaga ng pick-up na nakasanayan. Coil spring to. Coil spring. Coil spring. Madalas, pati ako dati, binabash ko. Malambot. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina, kaya niya up to 1,000 kilos. And sinubukan na rin namin to on actual usage. Tsaka isa sa napansin ko, kakaiba yung design niya. Mapapansin mo talaga yung pagiging modern and electric na yung design netizens. Makikita mo agad siya eh. Para isang tingin mo pa lang, alam mo na agad. Nakasulat pala, kaya naman pala sa tingin. Pero hindi, ibig sabihin yung design ng taillight, kita nyo, minimalist lang din siya, and then yung radar natin. At saka nagustuhan ko yung logo nila, premium pa rin yung itsura niya. Hindi siya masyadong OA, nakasira sa aesthetic. On the first glance, ha. So, tingnan pa natin yung ibang feature niya. Yeah, so meron siyang stop lamp, meron siyang truck bed light. May mga hooks ka rin sa loob bukod dito sa labas. 17 inches na nakakabit natin dito. How's the charging, sir? Sakto, no? Kasi ang battery nito, 73 kilowatt. So parang yun yung tangke mo. Kapag chinarge mo sa wall charger, up to 10 hours siya.
Pero ngayon kasi marami na rin mga fast charging, parang sa cellphone. So kung may napuntahan kang facility na medyo, sabi natin, 50 kilowatt, more than an hour lang, 1 to 2 hours, full charge ka na. Ilang kilometers yung range niya for single charge? Dahil may 3 variants, 369 kilometers, 390, merong 430 kilometers. May option na ba tayo for home charging? Yan, kapag kumuha ka ng RD6 na Econ, kasama na lagi ang portable charger. Ito, rekta siya sa charging port yung isang part, tapos yung kabilang dulo niya, 220 volt. Pambahay na talaga. Okay, binabas na natin yung mga pangamba kasi pinapakilala pa lang natin yung EV. I mean, marami na pero alam mo yon, yung mga tao nahihirapan pa rin sila. We make it as convenient as possible. The convenience of your own home, pwede na siyang i-charge. Medyo nako-convince na rin ako, ha? Nung una din kasi natatakot ako eh. Pag nabitin, lobat ako, gagawin ko, tambay ako ng 1 oras, 2 oras. Kung alam mo naman pinupuntahan mo araw-araw, pag uwi mo pa lang, i-charge mo na. Next day, hindi ka na mangangamba. Yung takot mo lang na malobat ka, long drive, yung mga hindi planado. Yeah. Pero kung araw-araw, alam mo yung ruta mo. Mostly naman ng mga lakad natin plan. And then, kung ganyan, pwede mo din dalhin yung pinaka-charger. So, Correct. kung medyo alam mo malayo yung biyahe, may plan ka rin. So, meron tayong hybrid. Nagustuhan ko rin kasi to. Una sa nagustuhan ko, yung interior. Sobrang luxury ng pakiramdam. Grabe. Medyo iba kasi na-anxious sa ganito gusto black. So, may option naman, di ba, sir? Correct. Pwedeng black, pwedeng or ito. Pero ako mas gusto ko to kasi syempre, di ba, parang feel na feel mo na talaga yung moment. Pwede naman yan linisin, no? Ganito kasi makikita ko sa ibang bansa talaga. Tapos may voice command. Dara, Please say it. close the windows. Okay, it's already closed for you. May sunroof. Ito matutuwa, especially kung may kids kayo or kahit na yung partner ninyo may mag-stargazing. Nabawa, nagka-camping kayo, di ba? Kita nyo pa rin yung stars. Ito isa sa mga nagustuhan kong feature niya. Maganda yung pagkakagawa ng sunroof niya. Medyo nakita ko pa rin yung sturdy ng build quality niya. So yung satisfaction ng buyer, sigurado natin. So ano pang special dito, sir? Meron tayong roof rail. Ito nga yung tinatago natin kanina. Kung meron ka mga kasama sa bahay na medyo hindi makaalis ng walang baon na pagkain, may mga lagayan tayo sa second row seat. So maliit na detalye yan, pero magagamit niya kapag kailangan. And then may aircon na para sa maiinitin dyan, ha? Ayan na, oh. May mga charging port yan, type A, may type C. charging port. Actually sa seats, may heating and cooling. First and second row. So itong may makina, medyo lahat kinarga. And sa likod niya, kung mahilig kayo magkape, Uy, ito oh. May naka-set up na dito oh. Uy, usong-uso yung mga ganito, sir eh. Yung coffee tambay, coffee shop. Pwede rin business, di ba? tama. Tapos may saksakan kasi siya eh. 4 yung saksakan. So, 4 na to 20 volt, tapos may 2 pang 12 volt. Ang minamaximize natin, kasi nga may malaki siyang baterya. Ano yung pinaka-advantage niya ito? So, mas magiging matipid tayo sa gas consumption. Correct. Dito, 2 na makina at may baterya ka. 82 kilometers pure EV, pero combined 1,000 kilometers plus. Wow. Ayan. So, yun na yung sinasabi nilang wala ka ng range anxiety. So, ito, Hybrid or pure EV, wala kang code. walang coating. Hindi tayo mapipigilan sa mga lakad natin. Unlike dun sa kabila, no, ito yung isa meron. So, slider, rock slider, no? Correct, rock So, pwede slider. mag-off-road to kasi 4-wheel drive. Repeaters on the side mirror. Tapos napansin ko, kompleto rin. Cameras, may 360 to. Sir, 540. 540. Kung gusto natin patunayan talaga, yung racetrack Okay. dito. Pag bagong kotse, yun yung pinagdududaan nila. Ang ganda lahat ng sinabi natin, eh, no? Pero pag drive pala, hindi. Last question, sir. Magkano po? Starts at 1.3, almost 1.4 million. Ito starts at 1.6 million. Very competitive pricing, lalo na for a pickup. Hybrid at EV. Okay, so ngayon alam na natin specs and features. Thank you so much, sir. Thank you, Maraming Ned. salamat po. Salamat. Test drive naman natin. Okay na, sir. Game. Papakita natin dito yung power niya, but at the same time yung braking ability. Meron tayo mga 120 meters mula dito hanggang doon. Alright. So mararamdaman natin yung braking stability niya, yung braking characteristics. It accelerates and brakes like a car. So pati yung galaw ng ating suspension. 3, 2, 1. Whoa! Instant! 90. So yung 30 meters mula kung saan tayo pumreno hanggang dyan, allowance pa. So siguro mga 20 meters lang yung braking distance natin. Tatlo pa kung tayo nakasunay. ang galing ha. Secondly, the sequence is a chicane sequence followed by a sweeping U-turn. Ngayon, ang gagawin natin, we will accelerate to about 35 to 40 kilometers per hour. 37, 38, 42, 43, 43, 41, 33, 37, 42. Nakakabilog kaya ng pick up yung gano'n. So usually body roll talaga yung na-experience ko, Sasadsad sir. siya. Etong isang to, sir. Ngayon lang ako nakatry ng ganun. Parang car yung characteristics niya. Oh. Suspension. Sa mga speed bumps up here. Now, kita natin, heated slalom siya. We wouldn't expect the pickup to go through this easily. We can actually go through this one sequence in one go.
So, hindi yung gapang. Ang sisikip nito ah. Tapos meron tayong 360 dito. Ang gagawin nila usually, bebeluhan nila para makalabas na gusto tayo. For example, di natin nabeluhan, tuhog kagad. Oo nga. Tuhog kagad. Iikot pa rin tayo. If you can notice, pagdating natin sa 360 degrees, we are back where we started. Oh. And now that we go back, medyo tutuloy na natin. Shipping tayo dito. Grabe. Then, ikutan natin ito. You see how stable it is mid-corner. As we try to carry speed. Speed. We can even make it tighter. Let's enter the circle. And Oh. ayan. Grabe, sir. Thank you. What a experience. Totoo nga, lahat ng mga sinabi ni sir. Hindi lang ako nakatry ng ganun ha. Akala ko nasa sedan lang ako. So, test drive ko lang din. Pero syempre, hindi mo na ma-expect na gagawin ko yung ginawa ni Sir Milo, no? Alright. Lakas na preno. No brakes. Right. Left. Right. Tapos long left. Seryoso na pa si suspension nito, grabe. Parang family car. Para kung di nakasakay sa pick-up. Yun, no? Grabe. Nakatulong din talaga yung pa-test ride ni Sir Milo kanina. 360. Sinasabi niya kung hindi ka nakabelo, abot pa rin. Ganun na po. Grabe. Ang gaan lang. Parang sedan lang din na drive ko. Ibang klase. I'm sold. Take my money. Overall and total sa aking driving experience dito sa Radar ay talagang nasatisfy ako. Very bang for the buck yung kanyang price point ha. Even the fact na papunta na tayo sa EV generation netizens, nilook forward ko talaga na magkaroon ng electric vehicle in the future, and hopefully isa tong si Radar sa nasa listahan natin. Dahil pick up, pwedeng panghanap buhay, pero electric vehicle, magiging mas matipid sa consumption ng gasolina. I think papatok ito dahil sa presyo niya, hindi lang sa mga company, kundi pati na rin sa ating everyday road condition. Ano masasabi niyo sa pickup na to, netizens? Nagustuhan niyo ba? Kung nagustuhan niyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa kaya mga ibang sasakyan o motor ang gusto niyo ma-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.